Good day mga bossing sa mga naka-carburetor type na Nissan Sentras. Kalimitan naman ng carburetor ay merong auto choke at manual choke. Ayan. Yung 4K meron manual choke, yun alam ko yung hinihila sa loob. Pero itong mga Sentras natin, meron yan auto choke. Ito yung auto choke niya. At sa Sentra, medyo madali lang pong iset ang auto choke niya. Pero syempre dapat siguradong nakatono yung karburador ninyo, tsaka okay yung karburador. Madali lang naman po para malaman nyo na gumagana tong auto choke ng mga Nissan Sentra carburetor ninyo. Habang umaandar, ang engine umiinit to. Pagka hindi po siya umiinit, ibig sabihin either sira na or walang supply. Ito positive po yung supply nito. Kalimitan kasi ganyan nangyayari yung sa wiring niya, nawawalan ng supply or pinuputol nila. So i-check nyo po itong wire niya, sundan nyo yan, and then itap nyo na lang kung saan kayo mag-ignition on, mag-key on, doon siya magkakasupply yung wire dyan. Nandito yan ayan, dito ito. So kung wala na yung mga supply niya dito sa original wiring niya, kasi parang ito nawala na yung original wiring niya Kung wala na, hanap lang kayo ng makukuhanan ng supply, voltage supply. Pagka-key-on nyo, meron na siyang supply. So, iinit na to. Pero mas maganda kung mahanap ninyo yung pagka-start na ng sasakyan, yun yung may supply. Doon nyo itap ito. Para pag hindi nyo mapastart yung sasakyan, hindi muna siya uminit. Hindi niya muna i-roll yung kanyang coil dito sa loob, which is, hindi ko na mapapakita sa inyo mga bossing. Pwede nyo i-check yan. Buksan nyo lang yung tatlong tornilyo dyan. Kapag tinanggal nyo yan, may coil yan dyan, parang yung parang spring, and then habang umiinit to, yung coil na yon parang magko-contract siya, gaganon siya, parang siya yung mag-iikot para naman ito ay bumaba. May linkage yan doon. Habang nagko-contract yun yung mag-a-adjust, mag-o-open habang umiinit. Ayan. So maganda po na mabuhay ninyo yung mga auto choke ng mga Sentra carb ninyo. So mas po ito, mas madaling iset actually kaysa sa iba. Kung paano siya iset, luwagan nyo lang muna po ito. Nandito rin yung adjustan itong tornilyo na to, yan din po yung adjustan. Yung cold start na gusto ninyo. So i-adjust nyo lang po yan. Pero mamaya ako na ituro sa inyo, i-explain ko muna sa inyo lahat. Mamaya isi-set din natin to, yung kanyang flapper. Bali ang mangyayari po dyan, pag malamig po ito, babalik siya sa ganyan. Yan yung sinet ko sa kanya. Medyo open. Pero magko-close po yan. Ito yung setting ko talaga sa kanya. Bago nyo i-start yung sasakyan, apakan nyo muna yung gas accelerator o gas pedal ng isa. Halimbawa ito yung connected dun sa cable nya. Apakan natin ng isa. Malamig pa po ito hindi pa pinapaandar. Kaya ini-explain ko muna sa inyo kasi pag pinaandar ko na, hindi na natin makikita. Papalamigin na naman natin yung engine. So ito po, hilahin natin, apakan natin yung accelerator pedal ng isa. Yan yung nakaset sa kanya. Yan, almost close. Pero yan din po yung sinet ko sa kanya. Actually meron pa yang maisasara. Ang hinanap ko kasi sa kanya ay yung medyo mataas na minor niya, at saka yung medyo may hangin siya na konti, para hindi siya mag-overfeed agad. Yan. Ito pong cold start and auto choke mechanism ay may adjustment po clockwise pag lean, at pagka counterclockwise naman ay reach. Pag nag-set po kayo ng auto choke, yung tamang magsasara lang po yung butterfly. Then stop nyo na rin po yung pag-ikot pa counterclockwise nitong auto choke mechanism. Pag nasobrahan po yan ng ikot pa counterclockwise, magiging rich mixture po yan, and hindi po mag-o-open yung butterfly, and it will greatly affect po yung inyong tono ng karburador. So lagi nang overfeed yan, and laging maitim yung sunog ng spark plug, at overfeed na nga po siya. Pag nasobrahan din naman po ng ikot pa clockwise yung kanyang auto choke, lagi na pong naka-open yung butterfly at mawawala yung kanyang cold start. Kung gusto nyo nang i-open konti, makikita nyo naman, so pa clockwise o open to. Then kung gusto nyo isara konti, pa counterclockwise. So makikita nyo rin dyan, meron dyan nakalagay na rich tsaka lean na timpla. So pwede nyo gayahin to, depende po sa linkage nya kung magko-close siya ng ganyan. And then ito po, bubuksan nyo to, kasi ito yung iba dito kadalasan nakasagad sila ng close. So pwede nyo buksan konti, pababa ng minor yan, minor ng cold start nya. And pag nakasagad po ng adjustment ito, maglalak din po yung kanyang butterfly, so mahirapan kayong i-adjust.
Sa pagtitimpla naman po ng minor ng cold start, yung pababa po ay counterclockwise. Pag clockwise, tataas yung timpla ng cold start niya. And makikita nyo to. Ito. Yan yung kanyang throttle cable lever. Konektado po yan sa gas pedal. And ayun yung pin na yon, yung shiny doon. Ito yun, konektado yan dito. So dyan nyo naman titimplahin yung minor ninyo. Pagka mainit na, pag umopen na to, yan, pwede nyo nang timplahin yung minor na gusto ninyo. So yung setting ko ay medyo may, kita nyo yun, manipis lang na bukasan ng hangin para hindi siya masyadong sarado. Yan. And ma-adjust nyo yung kanyang cold start dito, yung taas ng RPM, yung screw na to. At konektado yun doon. I-try natin mga boss para makita ninyo. Yan. Tignan nyo yung, ayun o, bumababa siya o. Dumikit na. Ngayon, i-clockwise ko, itong ikot nito clockwise. Yan. And makikita nyo, lalayo naman yun konti. Ayun o. Ayun o, lumalayo siya. Kita nyo yung ano niya ngayon, space niya ngayon. Ayan o. So, tataas yung kanyang minor. And then, yung nakikita nyo na silver doon, yung shiny na silver doon, ayan. Ito po yun, yung kabila niya. Yan po yung throttle cable lever stop screw. Basically, ang trabaho po niya ay ini-stop niya yung lever para hindi magkaroon ng paglalak or pag slight stack up ng throttle cable. Isa rin po yan sa kakalikutin ninyo pag magtotono kayo ng karburador, yung kanyang air and fuel mixture. Hindi lang po kasi yan ang ginagalaw pagka magtotono tayo ng karburador. Hindi po yan ang topic natin ngayon, gagawa na lang po na ako ng ibang video para dyan. Pero tulad nga po ng sabi ko, mahalaga na nakatono ng maayos ang karburador para ma-set po natin ang ating auto choke at cold start ng tama. Ang recommended idle RPM po pala ng mga carburetor type ay 800 RPM para masustain niya yung mga accessories na mag-open like rod fan or headlight, lalo na pag nagsabay-sabay na yung mga yan mga boss. Kukonsumo po kasi yan ng voltahe, so dagdag load din yan sa engine, kaya may tendency na manginginig ang makina pag sobrang baba ang idle RPM. Pero kung hindi naman po ganun kababa yung ibabagsak niya and tolerable naman sa inyo yung kanyang nginig kung sakali, pwede nyo pong babaan konti yung idle RPM para magiging mas relax yung engine. So ayan, i-start natin. Isang beses nyo lang po apakan yung accelerator o hilain to. Pero syempre hindi naman natin bubuksan yung hood na natin pagka i-start natin yung sasakyan pag naset na lahat. So apakan nyo lang ng isa. Kasi pag dinalawa nyo yan, mag-o-open naman to konti. And of course, may epekto po yun sa functionality ng auto choke. Most probably pag in-start nyo na po yan, hindi nyo na kailangan apak-apakan ng gas pedal kung ma-set natin ng maayos yung auto choke. So pag nag-start na yung engine, hayaan nyo lang na mag-idle siya. Actually, iba yung idle ng cold start, iba yung idle talaga niya ng normal operating temperature. So, hayaan nyo lang po muna na mag-cold start yung engine, siguro mga 5 minutes to 10 minutes. And then, pag uminit na po yung engine, pwede nyo na pong apakan ng isa ulit yung gas pedal para mag-disengage na po yung cold start niya. Para totally mag-open na to, bababa na yung kanyang minor. So, tignan nyo po. Tignan natin. Naka-close pa yan. Malamig ang engine. Start muna natin. So, tignan po natin. Ayan. Ayan. Mataas yung kanyang minor. Ayan. And ito po yung sinasabi ko. Ayan. At least i-start lang niya. Taasan natin yung kanyang minor. Ayan o. Yan lumalayo yung kanyang stopper doon, pero pwede natin ibaba yan para medyo mababa lang yung cold start natin. Yan. And ito, habang binubuksan nyo konti yan, kaya sinet ko na siya ng ganun. Pag open niya, kita nyo nagkaroon siya ng konting open yung butterfly, kaya sinet ko ng ganun. Kasi pag naka-close siya dyan, minsan mas mababa, ayun So hinanap ko rin yung, ayan di ba? So hinanap ko rin yung kanyang pinakamataas na minor sa cold start na control nito.
yung setting niya para hindi rin ako masyadong magtaas dito. Yan. And then habang umiinit po yan, bumubukas yan. Pwede nyo na pong ilak ito pag na-set nyo na. Yan. And then pag uminit na po yung engine, apakan nyo ng isang beses yung gas pedal, and then babalik na po yan sa sinet natin na RPM niya talaga. So after 5 to 10 minutes po na pinapainit niya yung makina during cold start, yan, pwede nyo nang apakan ulit ng isang beses naman yung gas pedal para bumaba na siya, ma-unlock na or ma-disengage na yung kanyang cold start. And magno-normal na po yung kanyang idle RPM sa sinet ninyo. For example, 800, babalik na siya sa 800 RPM. And pwede nyo na pong gamitin yung mga sasakyan ninyo. So ang advantage nun, less na sa lunod. Kasi pagka hindi pa mainit yung engine at hindi nag-function yung kanyang cold start, syempre mas matagal painitin ang engine. Bukod po sa mas mabilis maabot yung normal operating temperature ng engine, mas less na rin siya sa overfilling or yung lunod ng karburador, which most of the time nagkokos ng T-wreck and nagkokos din ng maraming carbon dun sa spark plug. So umaandar pa rin po itong engine, muted lang po yung sounds niya para hindi nakakairita. Ayun, and then babalikan po natin to after ng mga ilang minuto para mapakita ko naman sa inyo yung pag-disengage ng cold start niya. So ayan mga boss, balikan natin. Ayan, nag-o-open na siya. Ayan, so mga ilang minutes lang yun, no? Pwede nyo nang apakan yung accelerator pedal and disengage na yung kanyang cold start. Tignan natin mga bossy. So nakalayo pa rin yung kanyang throttle lever. So apakan natin kunyari. Yan, kita nyo. Bumaba na yung kanyang lever and nilagay niya, binaba niya na doon sa nakaset na idle RPM ng engine. So ganun lang po yung pag-set mga bossing. And ayun, hopefully magawa ninyo sa mga Nissan Sentras nyo na carburetor type po. Yan, hopefully may natutunan na naman po kayo and hopefully magawa nyo yan sa mga Nissan Sentras nyo po. So wag nyo pong kalimutan mag-subscribe and share nyo yung mga videos natin. At syempre, hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-share pa natin. And support me po dun sa Facebook page ko, Nav Customs, and like and follow, tapos comment, react, and then share nyo po rin yung mga videos para marami pa tayong maabot. Maraming salamat po sa suporta nyo. God bless po and salamat po.